Amen, amen. Amen. What a great blessing and privilege na maatasan po ng ating mahal na pastor. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. 2 Kings chapter number 2. 2 Kings chapter number 2, we'll read verse number 9 hanggang verse number 15. We'll read responsibly. I'm going to read verse 9 and you'll read verse number 10. Sa mga bisita po namin, masaya kami na kayo ay kasama namin sa aming panambahan. 2 Kings chapter 2, verse number 9 hanggang verse number 15. I'm gonna read verse 9. Andiyan na po kayo, amen? Amen. The Bible says, "It came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me." It came to pass as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. Elijah went up by a whirlwind into heaven. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back and stood by the bank of Jordan. And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah that rests on Elisha. And they came to meet him, and bowed themselves to the ground before him. Makita po natin dito yung dalawang lalaki na sila po ay ginamit ng Diyos to give us an example about the ministry, about mentoring men, and about the discipleship na napakahalaga. At bigay niyo po sa amin this morning, Holy Spirit of God, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. Challenge the hearts of your people. Salamat, Panginoon, kayo po ang nagbigay sa amin ng mga bisita this morning. Tulungan niyo po kami na sila po ay mabahagian ng salita ng Diyos. Maunawaan nila ang simpleng paraan niyo po ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa mga sumunod sa tubig ng bautismo. Mamaya, Panginoon, salamat sa decision na kanilang ginawa. Bless you po aming pakikinig ng salita ng Diyos at pangangaral. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Tayo hinayaan ng Diyos nung tayo na ligtas ka na, gawin mo kung anong gusto mo, kung anong klaseng buhay ang iyong gagawin. But God used the man of God to teach us the lesson, to give us the standard, to give us the doctrine, to give us the Bible, to give us the church. Tinuruan tayo kung paano natin mahalin ang ating Panginoon. Makita natin dito that Elisha stayed with Elijah. Hindi niya iniwanan yung kanyang man of God. We know kung paano yung kanilang testimony dito sa text na ating binasa. But what a sad part. Ay hindi lang basta niya napakinggan, kung hindi in-apply niya ng doble pa. Kaya yung ginagawa ng ating pastor sa ating church at investment sa ministry at sa buhay ng bawat individual at sa bawat pamilya, hindi natin alam kung sino yung naiimpluwensyahan na yung desire ng kanyang puso. Hindi ko lang to basta napakinggan, kung hindi gagawin ko to ng doble pa. Kaya yung intensity, yung fire, yung love, yung concern para sa gawain ng Panginoon ay gano'n na lang. Why? Because God used somebody to lead us to the Lord. Nakita natin yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay ni Elijah. Tumigil ang ulan.
pinakain ng raven. Grabe ang mga experiences niya. And it seems impossible na magawa ito ni Elisha. Nakita natin yung resurrection ng isang widow's son. Yung kanilang paglakad sa Jordan at nahati ito. Can you imagine that? Kung si Elisha ay sumusunod kay Elijah, nagkaroon siya ng desire sa kanyang puso na kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay ay gawin din nawa sa akin. Kaya nga, malaking influence para sa bawat isa sa atin na mayroong mga tao, may mga babae at lalaki na ginagamit ang Diyos sa ating buhay para tayo ay ma-challenge, tayo ay mapasama rin, madamay. Yung minsan meron tayong sisisihin kasi merong ginawang mali. Sisihin mo iba, ba't ka nagkamali? Kasi dahil sa kanya, dahil sa kanya, dahil sa kanya, kaya ako nagkamali. Pero yung ikaw ay naging matagumpay, meron ka bang tinurong tao? Kaya ako naging matagumpay kasi dahil sa kanya. Sumunod ako sa kanya. Ito'y perfect example ng Panginoon para sa bawat miyembro, yung ginagawa ng Panginoon sa ating church, sa ministry na meron tayo, may hindi tayo makakita, hindi ang mga member, except the Lord Jesus Christ. Kung meron mang lalaki, ikaw yung nagluto ng pagkain, maraming mga, hindi lahat magagawa ng mga area captains, hindi lahat magagawa ng mga group leaders, hindi lahat dahil meron tayong iba-ibang mga ministry, but we have seen the power of God, the hand of God work in the lives of the members of Christian. Gagawin din namin kung ano yung ginagawa nila. Gusto ko rin matutunan yan. Mag-aaral din ako ng Biblia by the man of God in the ministry. Meron tayong lingkod ng Diyos na tinawag niya dito sa lugar ng San Pedro at sumunod sa Panginoon. Nakita natin dito yung testimony nila. Ano po? Sa verse 2, sabi ng Bible, they went on. So they went. And Elijah said to Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went. Number 6. Kailan tayo dapat magpapatuloy kapag may problema? Kapag may balakid, kapag minsan ayaw mo na, doon ka magpapatuloy. Kasi kung hindi mo naman problema ang pagpapatuloy, hindi bibigay ng Panginoon sa atin yan. Kundi dahil problema natin ang pagpapatuloy, we have an encouragement from the Word of God that these two men went on. Hindi lang po yan, verse 8. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they divided hither and hither, so they too went over on dry ground. Can you imagine that? Merong blessing by association. Pagka makita mo yung tagumpay, katulad yan, nung nangyari sa anniversary natin, dahil kasama tayo, kabahagi tayo doon sa tagumpay. Pag sinabi ng ating pastor, praise God for the victory, sisigaw tayo ng amen, praise the Lord, may bahagi ako doon. Salamat sa ginawa ng Panginoon. They too went on. Kaysa tayo yung miyembro na, anniversary na naman. Sige, kayo na lang. Hindi ganon. Kundi anniversary, anong gagawin natin? Anong pwede kong maitulong? Anong bahagi pwede kong gawin? Yun ang iniisip natin as a member of our church. And then verse 11. It came to pass as they still went on and talked. Can you imagine that? Testimony nila to. Walang tigil. Tuloy-tuloy. Maraming panahon, nung umpisa, nung church, maraming nag-umpisa, pero may mga tumigil. Iba't ibang panahon, may mga nakasamang ating pastor, nag-umpisa at tumigil. At hanggang sa panahon ngayon, may mga nagpapatuloy, may mga tumitigil. Ang pinakamaganda sa lahat ng bahagi,
hindi tayo tumitigil, kundi tayo nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Pag makita mo ang sarili mo, praise the Lord, 20 years na ako sa church, nagpapatuloy pa rin ako under the leadership of my pastor, praise the Lord for that. 30 years na ako nagpapatuloy, praise the Lord for that. 40 years na ako magpapatuloy, praise the Lord for that. Malapit na po tayo maging 50 years, golden years ng Christian Bible Baptist Church. Sigurado makakita tayo dito ng mga kabataan na susunod sa ating pastor. Pero hindi natin i-left out yung mga seniors natin ng ating church. Think na minsan napapansin nung misis niya, bakit? Na-influence siya. Sabi nga ng Bible sa Amos chapter 3 verse 3, how can the two walk together except they be agreed? Paano nga naman kung hindi nag-agree? Eh kung tayo naging miyembro ng Christian Bible Baptist Church under the leadership of our pastor, the only thing, the best way to do is to agree kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. We have an example in the life of Timothy when he was a teenager. In 2 Timothy. Tingnan niyo po, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Verse 11, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Paano tayo magkakaroon ng mga miyembro, ng mga kasama ng ating pastor na mananatili kung hindi nakafocus sa Panginoon? For I know whom I have believed. Kaya nga yung tinuturuan tayo magkaroon ng malaking puso sa Panginoon. Yun ang paraan. Bigay natin ang puso natin sa Panginoon. Somebody is being influenced by the man of God in the ministry. Number 2. Somebody is going to fall in love. Tingin sa akin. Na-in love siguro sa akin to. Delikado yun, ano? Kung hindi na fall in love sa Panginoon. Maraming mga kabataan na fall. Pero hindi sa Panginoon. Dapat sa Panginoon. It shall be so unto thee. But if tinanggap sa Panginoon ng pastor, na pwede nating sundan. Simple lang po yan eh. Paano tayo masasabi sumusunod tayo sa Panginoon na hindi natin nakikita? Eh meron tayong leader na nakikita natin na hindi natin sinusunod. A lot of the problems of our pastor ay kapag merong members na mahirap pasunurin. Ayaw sumunod. Let's build the 5,000 seating capacity. Oh, gastos na naman yan. Gawin na natin 1,500. Nandun na, nag-700 or 800, 700 or 800. Workers, paano pag kinulang? Paano pag kinulang? Tuloy lang tayo, sunod lang tayo, invite tayo, arkila ng jeep. Ang tanong, ilang jeep ang arkilahin? Wala pa, hindi pa alam kung ano. Pero dahil malilate, traffic, saya. Yung mga naghatmi tayo dito at sabi hindi talaga kaya yan, wag nang eh pag sumunod tayo, at least na-experience natin yung ganun. Na makita natin yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Can you imagine yung sinabi ni Elijah kay Elisha? So verse number 10, if thou see me when I am taken from thee, it shall not be so unto thee. He's simply saying, Elisha, you watch me very closely. Obserbahan mo. Salamat sa Panginoon, ang pastor po natin, transparent. Hindi po siya, wala po siyang lugar na pinupuntahan na hindi ministry. Parating ministry. On Mondays, nandiyan siya for the ministry. On Tuesdays, nasa ministry. On Wednesdays, ministry. Thursday, ministry. Friday, ministry. Saturday, ministry. Ngayon, hindi natin siya kasama, pero nasa ministry. Nakaka-inspire sa atin. And as a young preacher, nakikita ko ating pastor na tuloy-tuloy lang. Ay tayo tuloy-tuloy din.
It's always a follow me as I follow Christ. Sumusunod tayo sa Panginoon. Siya'y sumusunod sa Panginoon. Anong dapat natin gagawin? Paano natin masasabing sumusunod tayo sa Panginoon? Hindi naman tayo naka-align sa ating man of God. Naka-align tayo doon. Inaayos natin sarili natin. Chine-check natin ang ating sa Bible, tama. Gagawin ko yan. Yung dahilan kung bakit tayo sumusunod sa ating pastor is because of this blessed book. Kung darating yung time, hindi na Bible ang kanyang dala, that's the time magde-decide tayo, hindi ako dapat susunod. Wala lang sa Bible yun eh. Pero dinala natin. Yung mga bata, pag nakaputi kang damit at niyakap-yakap ka na, kita mo na, bakat na lahat ng kamay nila. Pero sino mag-aasikaso sa kanila kung hindi na-develop yung puso natin para sa kanila? Yung luluhod ka sa isang bata at tatanungin mo siya at kakausapin mo, titingnan mo kung okay siya, kinuha natin ng maayos, binalik natin ng maayos. Dito nga sa nursery, ikot yung mga teacher eh. Bakit naubusan ng diaper eh? Naubusan ng diaper. Labasan at kailangan makakuha. Hindi pwedeng pabayaan yun eh. Napakahalaga sa atin bilang mga miyembro ng simbahan na ito na tayo ay nagkaroon ng malaking puso para sa Panginoon. Merong mga miyembro, maybe ordinary members, nakatingin sa isa sa mga ushers natin. Isang araw, pag nawalan akong buhok, magiging usher din ako. Hindi po. Hindi. Gusto ko maging katulad ng usher natin. Ang biratin mo, ang kisig-kisig nila, oh. Nagpapagamit sa Panginoon. One of these days, just last year, marami pong nag-decide na sumunod sa Panginoon dahil sila'y kinakausap ng Panginoon na mag-involve sa ushering ministry. May mga nadagdag sa choir ministry, sa orchestra, sa Sunday school. Bakit? Dahil meron silang tinitingnan ng mga miyembro from our church na nagdi-disciple sa kanila. Na hindi tumigil. Tuloy-tuloy lang. Dahil sila'y nakikita na nagpapatuloy, yung mga miyembro ay nagpatuloy din, and one of these days, they have that big heart para sa Panginoon. Tignan niyo po itong nangyari sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 16. Verse number 15. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Can you imagine? May mga taong they have addicted themselves for the ministry of the saints. Kapag ikaw ay na-identified na parating kasama ng addict, sigurado, addict ka rin. Tama? Ba't mo parati kausap yan? Addict yan ah. Hindi ako addict. Kasama ko lang siya parati. Hindi. Sigurado, addict din yun. Pag parati mo kasama yung mga addict sa ministry, sigurado, addict ka na rin. Ano yung sabi ng Bible? They have addicted themselves. Ito yung mga taong matutulog ang nasa isip ministry. God! If we love God, we are going to love whom God loves. Mahal ng Diyos ang ministry. He died for the ministry. Siya ang nagsimula nito. Kaya binigay ng Panginoon sa atin, gagampanan natin yung ating responsibility. We have seen Elijah love God. We have seen Elisha loves God. We have seen our pastor love God. We have seen members from our church na nagmamahal sa Panginoon. Nung nagsimula ang ating pastor, kinukwento niya, hindi niya alam ang San Pedro. Marami siyang kwento kay Pedro, pero hindi niya alam ang San Pedro. He never imagined na ang ministry ay magiging ganito.
Pero ang bawat isa sa atin ngayon ay kasama ng ating pastor. At naturuan na mahalin ang Panginoon. And that's what makes the ministry exciting. Somebody's being influenced by the man of God in the ministry. Number 2, somebody is going to fall in love with God for the ministry. And number 3, the last, somebody is about to enjoy the power of God through the ministry. Somebody is about to enjoy the power of God through the ministry. Tingnan niyo po sa verse number 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Alam niyo po, itong request na Elisha ay nangyari sa kanya, hindi dahil kay Elijah. Ito'y nangyari sa kanya dahil ang pinakita ng Panginoon kay Elisha, kung sino ang Diyos ni Elijah, ay Diyos din ni Elisha. What a great blessing for us na ang Diyos na tinatawagan ng mga forefathers natin sa pananampalataya, and they've been blessed sa ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila, is the same God na nagbe-bless sa bawat miyembro ng simbahan na ito. Kung napakinggan niyo po yung message ng ating pastor do sa video, message po yun para sa ating mga members. Nang sabi ng pastor, kung ikaw ay nagpagal, nagtrabaho tayo, i-bless tayo ng Panginoon. God is going to bless us. Ang makikita natin doon yung kapangyarihan ng Diyos. It's not about kung ano na tayo ngayon. Hindi kung anong position natin. But it's all about the power of God. Nakita natin yung mantle ni Elijah ay napunta kay Elisha. But it's not about the mantle. Wala namang kapangyarihan yung mantle. Damit lang yun eh. Ang makapangyarihan ay ang Panginoon. What an experience na makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Naging matagumpay ang buhay ni Elisha, not because of Elijah, but because of the power of God in his life. Ginamit lang ng Diyos si Elijah for him, na siya ay mapanatili niya ang kanyang sarili, na siya ay nakafocus, dahil kung ang mga panahon na yon na hindi siya pinapasunod kay Elijah, ano kaya nangyari sa buhay ni Elisha? And it's very sacrificing in the life of Elijah na panatiliin niya to keep himself straight sa Panginoon, na panatiliin niya sarili niya nananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos, nasa kalooban ng Diyos, dahil meron ng mga babae at lalaki na sumusunod sa Kanya. Hindi natin pwedeng baliwalain yung sacrifice na ginagawa ng lingkod ng Diyos dito sa ating simbahan. We have seen victories in our church, but we praise God because of the prayers of each and every one for our pastor. Hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Pwede siya mawala sa ministry. Pwede siya mag-quit. Pero salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ginagamit ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay ng ating pastor, ginagamit din ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay ng bawat isa. It's all because of the power of God. Pag si pastor nagkukwento sa amin lahat ng gusto niya pang gawin, at the back of my mind, we have so little time. Sabi nga ni Pastor, bigla sasabihin ni Pastor, sana 40 years old pa lang ako, no? Na-imagine niyo po ba yun? The vision for the ministry. Kaya hindi dapat tayo hindi makikinig. Hindi dapat tayo hindi dadalo.
Hindi dapat tayo hindi susuporta. Let's stay behind our pastor, our man of God. He will lead us to the vision of God for the church. It's not for him, it's for the glory of God and for the next generation. Ibang-iba po ang generation ngayon. Kung tayo'y manlalamig at magbibitaw at magkukwit, wala nang matatagpuan yung mga susunod na henerasyon. Hindi nila makikita, masaya pala sa ministry, exciting pala ang ministry, masarap pala mag-akay ng kaluluwa, exciting pala mag-soul winning, exciting pala magdala ng bisita, exciting pala mag-disciple. Why? Because we quit the ministry. We're so thankful. We have men and women in our church na ginagamit ng Diyos. You may be a father this morning, discouraged, wanting to quit. Let me encourage you, don't quit. You may be a mother this morning, wanting to quit, wanting to stop. Kayo na lang? No. Merong nasunod sa'yo. Siguro ikaw ay kuya, ikaw ay ate, huwag ka magkukwit. Huwag mong ibibitawan ang pananampalataya mo. Keep on! Because somebody will experience and enjoy the power of God through the ministry. Kung ikaw ay nasa ministry ngayon, keep on. Keep on. Don't quit. Pagod tayo physically. Pero dapat yung spiritual natin na buhay ay hindi napapagod. Tuloy-tuloy pa rin. Pag pagod ka, ang kailangan lang yan, pahinga. Pahinga. At pag nakapagpahinga na, banat ulit. Magpalakas ulit. Sabi nung isang pastor, ka-fellowship ko nung tapos na yung conference, Sir Pops, pahinga naman kayo. Pahinga naman. Opo, papahinga po kami. May mga preparation pa po sa mga event. Makapagpahinga din yan. Yung pastor ayaw magpahinga eh. Pero kailangan talaga magpahinga. Kasi mauubusan ka. Mahirap na kapag ka wala ka ng lakas, pero pag may lakas ka pa, go ahead. Doon natin nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. The members of this church ay nakaka-inspire. Hindi lang po ako nagsasabi. Even the visiting pastors, they are inspired sa mga miyembro ng ating simbahan. Hindi po basta nangyari yan because our hearts were steered for the Lord. Inibig natin ang Diyos. Minahal natin ang gawain. Lahat ng ginawa natin is for the glory of God. As a member of this church, isa po ako, magkakasama po tayo. Let's encourage one another. Dahil ang ministry, napaka-exciting. Ito'y gawain na asawa, ayoko na. Naka 47 years na ako, tapos na ako dyan. Hindi. We're looking forward for another year. 48, 49, 50. Can you imagine? Kasama ka sa golden years ng Christian Bible Baptist Church. That's why we need to pray for our pastor to keep himself strong. Yung health niya, yung family niya, ingatan ng Panginoon. Let's pray for one another. Nasama-sama tayo because the very thing na exciting part ay nung kasama pa ni Elijah si Elisha, pero kahit kinuha ng Panginoon si Elijah, nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. This is what makes the ministry exciting. Hindi lang para sa panahon natin, but for the next generation. Tayo po tayong lahat. Sa mga bisita po namin, ang kailangan natin ay ang Panginoon. Pinaliwanag po sa inyo simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. We're so thankful na kayo tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At sa mga susunod sa tubig ng bautismo, ang mga kababaihan po dito sa auditorium, at ang mga kalalakihan doon po sa FR building, FR Hernandez building. Sama po kayo, somebody will guide you. Salamat po sa inyong pagdalo.
God loves us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. This morning, sa bawat miyembro, kinausap ka ng Panginoon. You may be tired, pero hindi pa tapos ang labanan. Panatiliin natin ang puso natin nasa Panginoon. Panatiliin natin ang sarili natin nasa linya na gusto ng Panginoon. Walang titigil. Hindi ito panahon para tumigil, kundi ito'y panahon para magpatuloy. The altar's open.